Kakalipat lang ng pamilya ni Zoila sa baryo Mangubat. Nagustuhan agad ng dalaga ang lugar. Para sa kanya, tila isa iyong munting paraiso na malayo sa ingay ng syudad. May namataan siyang malaking puno di kalayuan sa nabili nilang bahay. 2 puno iyon na magkadikit ang malalapat na sanga. Perpekto para makapagtayo ng treehouse na pwede nilang pagpahingahan. Kaya naman agad nagpagawa si Zoila sa tatay niya. Lumipat sila ron para mamuhay ng simple. Matapos ma-scam ang negosyo nila. Nagagandahan man sa lugar ay hindi maiwasan ni Zoila na makaramdam ng labis na kalungkutan dahil sa biglaang pagbabago ng buhay nila. Kinailangan din niyang pansamantalang huminto sa pag-aaral at malayo sa mga kaibigan. Sa treehouse na ginawa ng ama, kahit papano ay nakakaramdam siya ng kapanatagan. Lingid sa kanya, may 2 nanlalaking mga mata ang palihim na nagmamasid sa kanya. Mga matang humahanga sa simpleng kagandahan ng dalaga, pero hindi na siya makontento sa pagtitig lang sa maamong mukha nito. Kaya nagparamdam na siya. Inuga-uga niya ang puno, dahilan para matakot si Zoila. Sa takot ay napababa ng treehouse pero nagkamali siya ng apak sa hagdan ng kahoy pababa kaya naman nahulog siya. Maagap siyang sinalo ng kapre. Pagkakita niya sa nilalang na sumalo sa kanya ay bigla siyang hinimatay sa sobrang takot. Nang magising ay nasa loob ulit siya ng treehouse at nakahiga kaya inakala niyang panaginip lang ang pagkakita niya sa kapre. Pero nang muli niyang makita ang malaking mukha nito na nakatunghay sa kanya ay hinimatay siya ulit. Napapailing na lang ang kapreng si Kokoy. Maghihintay na naman siya ng ilang saglit bago magising ang dalaga. Nang magising ay mahihimatay sana ulit pero hindi na pumayag si Kokoy. Nainis na siya kaya binitbit na niya ang dalaga at ipinagwagwagan habang sinasabi na hindi siya masamang tao. Ang ibig niyang sabihin ay kapre, hindi siya masamang kapre at sa kanya ulit ito inilapag sa treehouse. Ang panginginig ni Zoila ay unti-unting napawi hanggang sa ang takot ay hindi na rin madama. Unti-unti niyang hinaplos ang pisngi ng kapre upang mapatunayan sa sarili na hindi siya nananaginip. Nang masalat na totoo nga ang kapre ay huminga siya ng malalim at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Anang kapre ay kailangan niya ng jowa at gusto niya siyang maging jowa. Natawa si Zoila sa narinig na alam din pala ng kapre ang salitang yon. Paliwanag ni Kokoy, naririnig lang niya sa mga kabataang dumaraan sa tahanan niya. Pero nilinaw ng dalaga na hindi siya pwedeng maging jowa basta-basta na kung sino. Kaya ang kapre ay nalungkot pero nabuhayan siya ng loob nang sabihin ni Zoila na maaari naman silang maging magkaibigan. Naging masaya silang dalawa sa kung anong meron sila, kaya naman si Zoila ay napadala sa pagtambay niya sa treehouse. Nalibang siya at hindi niya namamalayan na umiibig na rin pala siya kay Kokoy. Pinaglapat nila ang kanilang mga kamay at pinagkumpara ang magkaibang laki na yun at saka sila nagtawanan. Lalong natawa ang dalaga sa kakaibang halakhak ng binatang kapre. Ngunit nang mapansin ng nanay niya si Zoila na lagi nasa treehouse at inaming may kaibigang kapre ay ipinaalbularyo siya kahit labag sa loob niya. Sinabihan niya si Kokoy na lumipat muna ng punong tirahan pansamantala dahil ang albularyo ay magsasagawa ng orasyon sa punong tinitikilan niya. Tinangkari ng tatay ng dalaga na putulin ang puno. Pinigilan lang niya dahil aniya ayaw niyang maputol din ang treehouse na pahingahan niya. Hindi naman daw siya ginagambala ng kapre kaya bakit ba nila siya ginagambala? Nasa ganoong pakikipagtalo si Zoila sa kanyang mga magulang nang matanaw nila ang paparating ng mga taga-baryo. Sinugod sila at tila balak sunugin ang puno na sinasabing pinamumugaran ng kapre. Malas daw iyon sa lugar nila. Tsak na lagi mang idudulot dahil ang kapre ay nilalang ng dilim. Hindi makakapayag si Zoila sa nais nilang gawin kaya't humarang siya sa puno. Pinrotektahan niya ito at sinabing huwag nilang gawin ang bagay na maaring magdulot ng kapahamakan sa iba nang sa gayon ay hindi rin sila mapahamak. Pero hindi niya nabago ang isip ng mga taga-baryo. Gusto pa rin ng mga ito na sunugin ang punong tahanan ng kapre kahit sinabi ni Zoila na kung susunugin nila yon ay sunugin na rin siya. Hindi makapaniwala si Kokoy na pati nga si Zoila ay idadamay ng mga tao kaya naman sa galit niya ay nagpakita siya sa kanila. Galit na galit siya habang ang mga tao ay takot na nagpulasan, nagkanya-kanya na ng takbo.
Hinipan ni Kokoy na animo kandila ang mga sulong may naiwang apoy. Nilapitan niya ang dalaga at pinunasan ang luha nito. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya gusto na malagay ito sa ganoong senaryo. Pero sinabi ni Zoila na wala siyang pinagsisisihan dahil mahal na rin niya si Kokoy, maging kapre man ito. Dahil natagpuan niya rito ang naiibang kaligayahan na wala pa nakapagpadama sa puso niya. Dahil tunay ang pagmamahal nila ay hindi na iyon hinadlangan pa ng mga magulang ni Zoila kahit panilayuan at pinangilagan sila ng mga taga-baryo.